So this morning, I would like to share with you a very simple message, but very important. I entitled my message, Bless the Lord. Bless the Lord. Okay, ang ating pong magiging text ay ang Psalm chapter 103. Psalm chapter 103. Ang sabi po dito sa Bible, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, is slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will He keep His anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. Let us pray. Dakilang Diyos, basbasan mo po ang mensaheng ito. Gumawa po nawa sa aming mga puso at buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, very simple ang title po ng ating mensahe. Bless the Lord. Ang pagbibigay ng masasabi nating papuri sa Diyos, blessing the Lord, it means worshiping. It means thanking, worshiping, and praising God. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid. So, for me, napakagandang ito po ay clearly nauunawaan ng bawat isa. Because may mga pagkakataon po na na-encounter natin yung word, but I just realized that it is good to somehow give emphasis doon po sa masasabi nating common word na ginagamit natin. Hindi ba, ang sabi po sa Psalm 34, I will bless the Lord at all times. I remember Job when he said, the Lord gave, the Lord that take it away, blessed be the name of the Lord. So to bless the Lord, ano po ang ibig sabihin? It means to praise Him, it means to thank Him, it means to worship Him. To bow down in adoration, mga kapatid. At yung magpuri tayo talaga, magsalita tayo ng kabutihan niya. And to magnify Him with reverence and gratitude. That is very important. So, sa isang simple way ng pagdidefine ng pagbe-bless sa Panginoon, it means to declare His goodness, His greatness, and His glory. Di po ba? To declare His goodness, His greatness, and His glory. Kaya sana po ho, ang ating pong pag-aaral na ito, bagamat karaniwan na naririnig po ng bawat isa sa atin, karaniwang nagagamit po ng marami sa atin, I hope that this time, magagamit po ito na yung pinaka-essence po niya talagang clearly understood. So, this time, humanda na po tayo sa mga pangungusap na gagawin ng ating Panginoon. Again, ang message natin, bless the Lord. Kung titingnan po ninyo, meron pong mga ilang bagay na dapat nating higit pang maunawaan sa usapan ng pagbe-bless natin sa Panginoon. Yes, it is good to somehow be enlightened. Maunawaan po natin, maliwanagan po natin ito. Mga kapatid, bless the Lord. Number one, bless Him or bless the Lord personally. Balikan po natin. Ang sabi po ng verse number 1, bless the Lord, O my soul. Diba? Bless the Lord, O my soul. It means to say, personal. Diba? Ang psalmist, si David, yun po ang kanyang sinabi. Nagpasimula siya sa idea, O my soul. Kasi ang worship
o ang pagbe-bless sa Panginoon dapat magsimula sa kalooban, sa iyo personally. Mga kapatid, napakaganda na ito po ay mararamdaman. Sa Psalm 34, ang sabi niya, I will bless the Lord at all times. Diba? Yan po ang sabi dito sa talata. I will bless the Lord at all times. Kumbaga po, ang idea mga kapatid, meron po akong binigyang pansin sa Psalm chapter 62. Psalm chapter 62. Ayan. Basahin ko po sa inyo. Ang sabi po ng verse number 8. Okay. Ang sabi po mga kapatid ng Psalm chapter 62 and verse number 8. Trust in Him at all times, ye people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. So, medyo kaya ko po binuksan kasi po, nung ako po'y nag-iisip at nagpe-pray ng message, parang gusto ko pong gamitin po itong talatang ito. Kasi ang ganda po nung bahagi na sinabi niya, pour out your heart before Him. Na-experience na po ba natin yan? Yung talagang tayo po, bilang tayo, yung ibinuhos natin ang ating puso. Kumbaga mga kapatid, yung idea po ng psalmist, nung sabihin niyang pour out your heart before Him. Kumbaga, yung completely, ihayag natin yung talagang kung sino tayo, lahat ng gusto nating sabihin, at doon sa usapan ng pagbe-bless sa Panginoon, ibigay natin ang ating buong puso sa lahat ng karanasan, sa lahat ng mga masasabi po nating kalagayan na ating pong kinalalagyan. Why not? Do it. Pour out your heart before Him. So mga kapatid, mga minamahal, I would just like to emphasize to every one of you this morning that in blessing the Lord, it is good to somehow practice. Make it our practice as an individual to bless the Lord personally. Yung tayo po, tayo at ang Diyos. Pupurihin natin Siya, sasambahin natin Siya, pasasalamatan natin Siya, talagang ipararamdam natin sa Kanya ang ating mataas na pagkilala sa Kanya. Ipadadama natin sa Kanya ang ating mataas na pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Mga kapatid, bago ang sa harapan ng kahit sino, sa harapan ng Diyos, why not personally bless Him? And then, kinakailangan po na ito'y gawin natin na totoo sa ating mga puso. At ito ang isang magandang nakakagawian ng mga Kristiyano, to bless the Lord in His life. Na sa buhay po natin, sa sarili po natin, we are really blessing the Lord. So, bless the Lord personally. And then, bless the Lord persistently. Ang ibig sabihin po, wag occasional. Kaya nga sabi ko po sa inyo, as an individual, it is good to develop that attitude that you are always thanking God, praising God, worshiping God. Okay? Yan po yung way natin to bless the Lord. To thank Him, to praise Him, and to worship Him. At gagawin natin yan, hindi pag maganda lang ang sitwasyon. Gagawin natin yan, hindi yung pagka maayos ang mood natin. Mga kapatid, ang ibig sabihin po, kailangan ito po ay bahagi na ng ating buhay to praise the Lord, to bless the Lord at all times. Okay? So, hindi naman po siguro mahirap unawain. It is just a very practical devotion na kumilos lang talaga sa puso ko because as I mentioned in my introduction that it is a very common word na ginagamit natin or masasabi nating statement natin, I will bless the Lord. Pero it is good na inunawa natin that when we say blessing the Lord, it means worshiping, praising, and thanking the Lord. Pagka na-develop po sa atin yung ganyan pong maka-Diyos na attitude, wala pong magiging sitwasyon na magiging mahirap sa atin. Ang ibig ko pong sabihin, for sure, magdudulot po ito sa atin ng positibong pakiramdam sapagkat kapag ka nakakasa sa isip at puso mo na walang panahon na hindi tayo dapat magpuri, magpasalamat,
na walang panahon na hindi natin dapat i-bless ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng panahon, dapat papurihan natin ang Panginoon. Amen? So, bless the Lord at all times. Yun po ang sabi ng psalmist. So, ano po ang nasasakop ng at all times, mga kapatid? Hindi nga lang everyday, at all times, ang sabi po. 'Di ba? So, ito po ay isang magandang paalala because being human, aminin natin ito, na mayroon pong mga sitwasyon na parang ang hirap na pagpalain, papurihan, parangalan, sambahin ang pangalan ng Panginoon. Especially if we are experiencing unfavorable and unpleasant situation sa mga buhay po natin. Kasi mga kapatid, in our journey, talagang ganun eh. Kumbaga sa mga mariners, ano po, ang ibig kong sabihin, kahit sa mga naglalakbay, alam natin sa paglalakbay natin, marami tayong posibleng ma-encounter. Pero alam niyo po ba na sa Kristiyanong usapan, ang Kristiyano po sa ating pong lakbay sa buhay na ito, ang ating pong pinangahawakang pangako, kasama natin ang Panginoon, at ang ating pong magandang lalong papanghawakan, hindi lang yung kasama natin siya, kundi nangako pa siya na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Katulad ng sinabi po niya sa Hebrews chapter 13, di po ba? Verses 5 and 6. Kaya nga importante po na talagang ako at ikaw ay mapalalahanan na ang pagpupuri mo sa Diyos dapat sa lahat ng panahon. Kasama mo siya parati, mga kapatid. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Nandiriyan po siya. With an open arms, yayakapin ka. Yung pong kanyang kamay, laging naka-extend para sa iyo. Willing, more than willing to provide all our needs. Willing to answer our prayer. So yan po ang magandang paalala po sa bawat isa. I will bless the Lord at all times. Mga kapatid, bless the Lord personally. Bless the Lord persistently. Hindi po sa mga panahong mainam lang ang sitwasyon. Hindi sa mga panahong may mga natanggap ka lang na malalaking pagpapala. Kahit simpleng pagpapala, dapat papurihan mo ang Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Kahit po may mga sitwasyon tayo na hindi natin maipaliwanag, mga kapatid, ang attitude katulad din po ng nakita nating halimbawa po ni Job, the Lord gave, the Lord had taken away, blessed be the name of the Lord. Yan po yung isa sa tinatawag nating masasabing application doon sa bless the Lord at all times. Binigyan, praise the Lord. Binawian, praise the Lord. Ano man po ang ating pong mga karanasan. So, a very simple but very important reminder because sometimes we are just saying that, okay, without the sincerity, without sincerity in our heart. So make sure that when we say, I will bless the Lord, make sure nakasama dito yung understanding kung ano po ang ibig sabihin ng bless the Lord. Okay, paulit-ulit po ito, to praise, to thank, and to worship the Lord. So yun po, si Job, sa lahat ng naranasan niya, he still blessed the name of the Lord at ipinakita po niya yan sa act of worship. Siya po'y sumamba pa rin sa Panginoon. Hindi po kalimitan na problema po ng mga nagsasabing mananampalataya. Di ba, pag hindi maganda ang sitwasyon, hindi muna po ako a-attend. Kapag ka po meron tayong mga masasabi po nating mga naranasang unfavorable nga po, katulad ng binanggit ko, ang tendency po, minsan nagtatampo po tayo sa Diyos. And there are times, or maybe, nangyayari po ito sa atin, na kapag tayo naapektuhan sa tao, yung pagsamba natin sa Diyos, naapektuhan din po. So mga kapatid, it is good to be reminded na sa usapang pagbe-bless sa Panginoon, we need to bless the Lord personally, we must bless the Lord persistently. I remember 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So in everything, meaning to say, sa bawat araw, sa anumang bagay, sa anumang karanasan, sa anumang pagpapala, sa anumang pagsubok, sa anumang daranasin po natin, mga kapatid, ang dapat nandoon pa rin yung ating pong worshipful, praiseful, and grateful attitude.
So we need to bless the Lord at all times. Doon po sa Hebrews chapter 13 and verse number 15, magandang mabigyang pansin natin yung pong sinabi po niya, let us offer the sacrifice of praise continually. Diba? Let us offer the sacrifice of praise continually. So dapat tayo po, pag nagpuri sa Diyos, tuloy-tuloy. Pagka nagpasalamat sa Diyos, lagi. Kapag ka po magwo-worship, mga kapatid, dapat po sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. So bless the Lord personally, bless the Lord persistently. Now, itong pangatlo po natin, maganda pong reminder ito sa lahat. We need or we must bless the Lord also publicly. Okay? Bless the Lord publicly. Ang sabi po ng Psalm chapter 35, tingnan naman natin yung Psalm chapter 35. Ang sabi po ng verse number 18, I will give thee thanks in the great congregation. I will give thee thanks in the great congregation. I will praise thee among much people. Ayan. So, tingnan nyo po ho, pasasalamatan kita in the great congregation. At ang ganda rin po nung sinabi niya doon sa bandang huli, di po ba? Ang sabi po, I will praise thee among much people. Okay? Ang sabi, napakaganda, sa lahat ng tao, sa maraming tao, hindi natin dapat ikahiya na ating sinasamba, pinasasalamatan, pinupuri ang Panginoon. We must bless the Lord publicly. Mga kapatid, sa totoo lang po, ang worship po natin dapat po public. Naniniwala tayo that we can worship God, yung tayo as individual, privately. Yes, I believe that. Pero pansinin niyo po yung naging disenyo ng Panginoon, na kung saan siya po ay tumawag ng mga tao to be together, to exalt His name, to praise Him. That is the reason why, as believer in Christ, we need to give importance sa ating mga gathering because undeniably, one of the reasons why we are attending the church is to praise God together. Yung palang pong pagpupunta tayo sa church, yan po'y magandang mensahe na po sa mga nakakakita sa atin, especially if we are carrying our Bible. Okay, sinasabi ko po ito because nowadays, it seems, kalabisan na po sa iba na nagdadala pa ng Biblia. Yung iba nga po posible, ang katwiran nila, may cellphone naman. Po pwedeng i-download na lang yung Bible po sa cellphone. Mga kapatid, hindi ko po sinasabing nababawasan ang kapangyarihan ng Biblia kapag ka ito po ay nasa cellphone. Pero mga kapatid, isang napagandang gawi pa din na bilang mga Kristiyano, atin pong patuloy at laging hawakan ang aklat na ito. Amen? Let us always carry our Bible. That is our public testimony. Hindi po tayo nagiging mapagpaimbabaw. Hindi po tayo nagpapakitang tao. We want to remind the people na dapat po bilang nilikha ng Diyos, lalo na nga po bilang mga nagsasabing Kristiyano, dapat po nandoon ang ating pong patotoo patungkol sa pagsamba natin sa Panginoon. So, ang ibig ko pong i-point out, hindi dapat ikinahihiya ng kahit sinong Kristiyano na dala-dala niya ang Bible, lalo na kapag araw ng linggo, napupunta siya sa bahay panambahan. Diba? So, dapat maging patotoo rin po ang ating pagpupuri sa Diyos, ang ating pasasalamat sa Diyos, ang ating pong pagsamba sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, yes, it is good to bless the Lord personally and to bless the Lord persistently. And may I remind everyone that in the Bible, it is also good na matutunan po natin to worship God, to bless God publicly. Amen? Publicly, mga kapatid. Dapat ano tayo dyan, pagdating sa pagpapala, pagbe-bless sa Panginoon, dapat visible po yan. Dapat vocal po yan, mga kapatid. At dapat nakikita talaga ng mga tao ang sensibilidad po natin habang ginagawa natin yan. You know,
it is actually a very clear message na pinararating natin sa mga tao. Hey, kahit gaano tayo kaabala, dapat may time tayo to bless God. May time tayo to worship God. May time tayo to praise the name of God. Yun po ang isang mensaheng dala-dala natin. Pag tayo po'y papunta sa church, pagka tayo po'y magwo-worship, pagka po dala-dala natin ang Bible natin, para ka na rin nagsasabi ng mensahe sa mga abalang-abalang tao kung saan-saan, na pag nakita tayo, reminder yan sa kanila, message yan sa kanila. Dapat sa kaabalahan ng tao sa buhay na ito, may panahon na siya po'y sasamba, may panahon na siya po'y magpupuri, magpapasalamat, talagang maglalagay siya ng takdang panahon na pupuntahan niya ang Diyos sa kanyang bahay upang sambahin, upang parangalan, upang papurihan, sapagkat marapat ang Diyos, deserve ng Diyos ang ating pumpapuri sa Kanya. Amen? We must bless the Lord publicly, mga kapatid. Kailangan po nating gawin po yan. Kailangan po nating i-apply yan. Kaya nga sabi ko po, disiplinahin pa rin natin ang ating mga sarili. Huwag po nating katamaran. Nadalin po natin ang Biblia po natin. At huwag nating katamaran ang pagpunta sa church. At huwag nating tingnang mababaw ang pagpunta sa church. Kung ang ating pong talagang motibo at naiintindihan po natin that the reason why we are attending the church is to bless the Lord, to worship Him, to thank Him, to praise Him. Ang tanong ko po, mga kapatid, tama lang ba na may disiplina tayo sa ating pong pananambahan? Kasi yung action po natin, yung akto po natin, pwedeng iyan pa lang po maging hadlang na, mga kapatid eh. Ang ibig sabihin po, pwedeng iyan po makasira. Halimbawa lang po, kung alam nilang late na tayo na pumupunta sa panambahan, doon pa lang po, mga kapatid, sa akto pa lang na yon, hindi mo na mapaparangalan ng Diyos. Hindi na po mapapapurihan ng Diyos. Kaya po magalit na ang magalit sa akin. Yung pong mga nagsasabing Kristiyano na parang ang babaw-babaw, ang gaan-gaan po sa atin, na tayo po'y lagi na lang umaattend ng late sa church. Pag-isipan nyo pong mabuti. Sa ganyang paraan, mabibless ba natin talaga ang Panginoon? Sa ganyang paraan, sa palagay nyo po, mga kapatid, nagiging makatotohanan po kaya yung tinatawag nating worship kung gagamitin po natin ang salitang pagsamba? Mga Kristiyano, magandang maisip po natin na ang pagdalo sa church sa isang patotoo para sa ating pong publicly, pagsamba sa Diyos, pagkilala sa Diyos. So, bless the Lord publicly. Ang sabi po ng Psalm chapter 96, Psalm chapter 96. In the book of Psalms, maganda pong makita natin ang ilang mga bagay na itinuturo po dito. Ang sabi po ng Psalm chapter 96 and verse number 3. Ayan, verse number 3. Siguro yung iba hindi use sa akin na talagang nagbibigay ako ng time. Kasi naisipan ko lang pong tingnan yung mga talata, particularly nga po in the book of Psalm, dito po sa topic na inilagay ng Diyos sa heart ko po, sa isip ko po, mga kapatid. Ang sabi po ng Psalm chapter 96 verse 3, declare His glory among the heathen, His wonders among all people. Pansinin niyo po yan. Okay? Declare His glory among the heathen. And then, ang sabi po, nung susunod na bahagi, His wonders among all people. Dito po, mga kapatid, gusto ko lang pong medyo bigyan po natin ng pansin. Yung iba, ang tawag natin dito, blessing report. Yung bang testimony time, yung oras ng patotoo, alam nyo po, parang iniisip ko lang, kung magpapakatotoo ang mga Kristiyano, pagka po binigyang pansin ang time na magpapatotoo, iniisip ko po, dapat yata ito po yung makikita nating minsan hihingi ka pa ng pasensya sa hindi mo na mabibigyan ng oras. Kasi in reality, kung titingnan natin isang paraan na ibe-bless natin ng Panginoon, yung sasabihin natin yung dakilang ginawa niya. Mga kapatid, lalabas po, ewan ko kung kokontra kayo sa sasabihin ko, walang kahit isa sa atin na magsasabing walang ginawa ang Panginoon sa buhay natin. What I mean to say, it is not good na makita natin sa mga churches na testimony time, pero wala pong willing na magsalita.
Of course, gusto nating ipaalala, pag nagpapatotoo tayo, hindi kadakilaan natin ang sasabihin natin, ho? Kadakilaan po ng Panginoon. So yung ating pong blessing report, yung ating pong pagsasabi ng ginawa ng Diyos is actually one way na sa maraming mga tao, bine-bless mo ang Panginoon. Kaya malungkot po yan. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi po healthy sign sa isang church na ang testimony po ay tahimik na oras. Hintayan, tinginan. Mga kapatid, ang tawag po doon, patotoo, oras ng patotoo. Hindi po oras ng tinginan, mga kapatid. Sino po sa atin, okay, ilagay na lang po natin sa katayuan na tayo po ngayon na magkakasama. Dito na lang po sa lahat sa inyo na nakikinig, dito po sa ating mensahe. Sino po sa inyo ang magsasabi na walang kabutihan na ginawa ang Diyos sa buhay natin? So gusto kong bigyang pansin dito sa ating pong pag-uusap. Because ang puntos natin is to bless the Lord publicly. Ang ibig sabihin lang po nito sa mga taong nakakakita, sa mga nakakarinig. Hindi para magpa-impress sa kanila. Kaya nga patotoo mga kapatid, we want to declare the goodness of God. Hindi ba? Ang ating pong isa sa ibinigay na diwa ng tinatawag nating blessing the Lord, it means declaring His goodness, His greatness, and His glory. So kaya ang testimony time, isa yan sa dapat buhay na oras sa ating pong church, mga kapatid, sa ating pong worship, sa ating programa, yung panahon na magsasabi ang mga Kristiyano ng kabutihan ng Diyos. Kasi yan po'y magpapatibay sa mga makakarinig na napakabuti talaga ng Diyos. In fact, po pwedeng maging rebuke yan sa mga nakakalimot. Po pwede pong may mga ma-rebuke na kung saan they experiencing so many good things from the Lord, pero hindi po sila nagpapatotoo. Diba? Mga kapatid, ang purpose ng testimony is for the people to hear the goodness of God. Diba? The great works of God, mga kapatid. Kung gaano po gumawang makapangyarihan ng Panginoon. Kaya sana po, after this message, may realization po tayo. Oo nga, no? Diba? Dapat ang nangyayari sa church, pasensya na po yung iba sa mga gusto pang magpatotoo. Siyempre, limited naman po ang time natin sa church. Ano po? But listen, hindi po maganda na nauubos ang oras ng worship natin, ng pagtitipon natin, na pag dumarating ang testimony time, napakatagal. Na walang gustong tumayo, walang gustong magpuri at magsabi sa Panginoon ng kanyang ginawa. Kaya nga, itong isang bagay na ito, mga kapatid, gusto kong maging particular. Ang sabi natin, magwo-worship tayo. In fact, ang tawag natin, worship service. Pero po pwede mo ba talagang i-claim? Think about it, mga kapatid. Isipin lang po natin. Just consider, ito pong sasabihin ko sa inyo. Ang tawag po natin sa gathering natin, worship service. In fact, ang encouragement ko nga sa mga pagtitipon natin, dapat yun yung nakatatak sa isip natin di ba? Sunday morning worship, Sunday evening worship, or afternoon worship, at dapat Wednesday evening worship. So dapat ganon. Pero gusto ko lang po, magpakatotoo kayo. Kung tayo po ang tatanungin, sa mga nagsasabing, attend kami ng worship service, and then, late na uma-attend. Bibigyan ko po ng pansin yan. Pero ito po yung mas gusto kong bigyan ng diin, mga kapatid. Ito po yung gusto kong bigyan ng diin. Ang gusto ko pong bigyan ng emphasis sa bawat isa sa atin, kung talagang ang purpose kaya tayo pumunta, dahil ang tawag natin worship service is to really worship God, ang tanong ko po, kung kapag ka po kumakanta ang kongregasyon, ang tanong ko po, ang kantahan po ba ay bahagi po ng worship? Yan po ba'y pamamaraan ng pagsamba? Ano ngayon ang magiging tanaw natin sa mga dumadalo ng church pero hindi po kasama sa umaawit? Okay? Kung ang idea po ng blessing the Lord ay ang pagpupuri, pasasalamat, pagsamba, ang tanong ko po sa inyo, if tayo po'y nasa church at nag-aawitan po, pero hindi ka umaawit. Yung iba nga po, parang wala pa sa sarili, di po ba?
So mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo ito para naman po hindi masayang. Hindi masayang ang gasoline, hindi masayang ang effort, hindi masayang ang time. Na kung talagang ang intention po natin is to worship God, ang gusto kong maintindihan at ma-evaluate natin, na-worship ko ba talaga ang Diyos? Kung kapag ka nagkakantahan, hindi ako kumakanta? O, lalo na ikaw, gusto kong kausapin kita, nasa church pala cellphone ka pa rin. Hindi ka ba nahihiya sa Diyos? Hindi po ba tayo nahihiya sa Diyos na ang tawag natin pagsamba sa Kanya, pero ang atensyon mo wala naman sa Kanya? Kaya doon sa mga umaaten ng church na talagang hindi mabitaw-bitawan ng cellphone, okay? Yung mga nagno-notes, walang problema yan. Kaya lang ini-encourage ko pa rin po yung notebook talaga eh. Nakita ko si Ma'am Claridades, yung pong ating pong mga tinatalakay dito, naka-notebook po yan. 'Di ba? Mga nagno-notes po talaga, mga kapatid. So church, napakagandang ganun po. Imbis na cellphone, i-develop nyo pa rin. Magdala kayo ng notebook, o shout out sa Hosanna Bible Baptist Church. That is actually one of the good practices ng church nila. Na hindi lang Bible, may notebook po sila. Seryosohin natin ang pagbibless sa Panginoon. Seryosohin natin ang worship po natin sa Panginoon. Panahon na para talaga diretsang masabi natin na hindi po tama ang pagwo-worship na wala po yung focus natin sa Kanya. Mga kapatid, mahiya po tayo sa Diyos kung ganun po ang ating nakagawian. So ituloy natin. Kapag ka ba nag-aawitan, yan po ba'y bahagi ng worship? So meaning to say, pag ang isang umattend ay hindi po umaawit, ang tanong, nagiging bahagi ba siya ng worship? Yung pong pagbibigay po ba natin, yung time ng offering natin, yan po ba'y worship? Hindi pinag-uusapan kung mayaman o mahirap tayo. Pero kung ang pagbibigay ay worship, dapat sa atin, nagbibigay po tayo. 'Di ba? At may turo naman po ang Bible tungkol diyan. Kaya nga sabi ko po, laging inuulit natin, especially in our church, you can really tell the people that in our church, we are not, 'di ba, forcing anyone to give. Pero ngayon nag-aaral po kasi tayo. At ang idea po is to bless the Lord. And in fact, ang sabi po at all times. At ang sabi po, dapat among the people, dapat po among the hidden, dapat po mga kapatid in a great congregation. Ibig sabihin, makita po yung ating tunay na pagsamba. So kapag ikaw ay hindi umaawit, lumalabas, hindi ka nagiging bahagi ng pagsamba. Kundi po tayo nag-o-offer, nagbibigay. Kung ito po ay worship, so hindi tayo nakaka-worship sa Panginoon in that sense. And then, ganun din po mga kapatid, kung meron pong mga times na tayo po ay binigyan ng pagkakataon to testify, to share the goodness of God, ang tanong ko, kung ikaw na ginawa ng Diyos ng dakilang bagay, hindi mo maipatotoo ang kanyang ginawa. Alam niyo po, iba yung ipinagsasabi, iba yung ipinagmamayabang sa ipinagpapatotoo. Ibang-iba po yun, mga kapatid. At sa palagay ko po, meron naman tayong discernment. Medyo nadidiscern naman natin yung kapag ka tumatayo, kung talagang nagpapatotoo at nagyayabang. Kaya paalala rin po ito. Dahil po ang ibe-bless natin, Panginoon, siya dapat bida, hindi po tayo. Okay? Huwag nating tuntungan ng Diyos para mahayag tayo. Tayo po ang dapat maging tuntungan para maiangat natin ang pangalan ng Panginoon. So, importante po, mga kapatid. At ang sabi po sa Psalm 107 and verse number 2, let the redeemed of the Lord say so. So, testimony is one of the ways na atin pong mabe-bless ang pangalan ng Panginoon. Mapaparangalan natin siya, hahangaan siya ng mga tao, dadakilain siya ng mga tao, pupurin siya ng mga tao, kikilalanin siya ng mga tao. Kapag po tayo, atin pong ginagawa na publicly, binebless natin ang Panginoon. So, gawin nating gawi at ugali po na laging pasalamatan, ipatotoo ang kabutihan ng Panginoon. So, kaya wag ho kayong mag-alala doon sa mga nagsasabing baka kala nagyayabang ako. Mga kapatid, kung alam mo namang hindi ka nagyayabang, huwag kang magpa-apekto doon.
Huwag po tayong magpa-apekto doon. Ang hindi po maganda, ang gusto ng Diyos, talagang ihayag ang kanyang kadakilaan at ikaw ang gusto niyang gamitin, hindi po mainam kung hindi po natin ito gagawin. So nakakatatlo na po tayo. Bless the Lord personally. Sa iyo dapat magsimula yan. From your heart, from within. Okay? Bless the Lord persistently. Huwag moody. Huwag yung pagka po nasa magandang mood ka lang. Huwag po sa magagandang karanasan lang. Huwag po doon sa malalaking blessing lang. Persistently. Lagi po, mga kapatid. And then, bless the Lord publicly. Hindi dapat ikinahihiya. Dinadakila natin dapat ang Panginoon kahit sa harap ng maraming tao. Yun po ang maging magandang ugali natin. Imbis na magpayabangan tayo, ang ipagyabang natin, ang ipagpatotoo natin, ang kabutihan ng Panginoon. My soul shall make her boast in the Lord. Diba? Yun po ang pagyayabang na pwede. Kung ang ipagyayabang mo, gawa ng Diyos. Kung ang pagyayabang mo, kadakilaan ng Diyos. Yabang ang gamit natin, pero sa totoo lang, yan po ay patotoo ng kanyang kadakilaan. And then last, but not the least, of course, marami pa po yan, ano ho? Pero dito lang po tayo. Marami pa po akong pwedeng isiping puntos dito sa mensahe natin. Pero nag-dwell muna ako dito sa apat na ito. Okay? Bless the Lord pleasingly. Bless the Lord pleasingly. Diba? Sa Psalm chapter 19 and verse number 14, ang sabi po, let the words of my mouth be acceptable in thy sight. Kaya dito po, kaugnay ito nung sinasabi kong pagpupunta tayo. 'Di ba? Kasi dahil publicly, ipino-point out ko po sa inyo na hindi kayo dapat mahiya na alam nila na sa church kayo pupunta. Kaya nga sabi ko, kahit na hindi sila magtanong, para pag nakita nila, aware po sila na pupunta tayo sa church, dalhin mo yung Bible mo. Gawin mong ugali na dala mo yung Biblia. Okay? Kasi mensahe yan na kung saan tinuturo mo sa tao na dapat may panahon sila sa Diyos. Dapat may panahon sila para sumamba. Okay? And that is actually good because for me, witnessing din po yan eh. 'Di ba? Pagsaksi mo sa Panginoon, hindi mo siya ikinahihiya. Kaya kung wala na kayong Biblia pag sumasamba, panahon na para ibalik natin ang tamis ng pagdadala ng Bible sa church. 'Di ba? So, magkaroon tayo ng Oplan, Bit-Bit Bible. Amen? Oplan, dala Bible, dala Biblia. Yan po ang gawin po natin. Sobra-sobra na sa cellphone. Halos araw-araw, cellphone na ang hawak nyo. Sana naman po araw-araw, Biblia rin ang hawak natin. At salamat ho, sapagkat sa Believer's Breakfast, nagagawa po nating magbigay pansin at panahon sa Biblia. Maging sa OWOP, mga kapatid, sa Hope Goes On, makikita nyo po salita ng buhay, sa marami pa, basta ingat lang po tayo sa maraming napapanood po natin. Pagka hindi po natin kilala at hindi tayo sigurado, mga kapatid, medyo ingat po tayo. Doon na kayo sa alam nyo po at kilala nyo po na talagang rekomendado rin po maging ng inyong pastor. So ngayon po, hindi lamang po sa idea ng pagpapatotoo, kundi ang idea din, yung bang tiyakin natin na kung ibe-bless natin ang Panginoon, katanggap-tanggap sa kanyang paningin. Okay? Kasi yung pagpupuri po, yung pagbe-bless sa Panginoon, dapat gagawin po ito in a way na talagang mapiplease mo siya, hindi ang tao. Okay? Ganun po mga kapatid. Kumbaga dapat sa puso mo, ang goal mo, mapasaya mo ang Panginoon. Tingnan po natin, sabi ko nga sa inyo, ang hinanap natin dyan, ay yung pong mga record o talata sa Book of Psalm. Psalm 147. Sige, ito po, ang ganda po ng binanggit dito eh. Verse 11. The Lord taketh pleasure in them that fear Him, in those that hope in His mercy. The Lord taketh pleasure. Ang isang goal ng ating pong patotoo, pagbe-bless, pagsamba, ay ang ma-please natin ang Panginoon. All for His pleasure. Diba? Giving, dapat for God's pleasure.
Diba? Praising for God's pleasure. Ibig sabihin, lahat ng gagawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. At yung paborito nating Romans 12, di po ba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mga kapatid, if our purpose is to really worship the Lord, madidipit po yung purpose na yon kung hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. So, as we do that, as we bless the Lord, make sure na napiplease natin ang Panginoon. Balik na naman tayo, please the Lord in everything. So, kaya dito po sa ating pinag-aralan, kita nyo po, yun yung kalimitang naririnig natin, kalimitang sinasabi natin, bless the Lord. At ngayon po, pinaunawa po natin sa lahat, na kapag sinabi po nating bless the Lord, mga kapatid, dapat malinaw po sa atin na ito po ay declaration ng kanyang greatness, ng kanyang goodness, ng kanyang greatness, ng kanyang glory. Diba? It means to bow down in adoration. Mga kapatid, to speak well of, yung talagang magsalita tayo ng kabutihan ng Diyos, to magnify with reverence and gratitude His holy name. Yan po dapat ang ating takbo ng kaisipan sa usapan po ng ating pinag-aaralan ngayon. Bless the Lord. Bless the Lord. Ngayon, mas maganda po na yung load, yung weight, nung sinasabi nating bless the Lord, ay totoong-totoo at katanggap-tanggap sa Kanya. So, sige nga, kung natatandaan nyo po yung mga tinalakay natin, 4 po yung tinalakay natin. Ang title natin, Bless the Lord. Di po ba? Bless the Lord. At ang ating pong ipinaalala sa lahat, we must bless the Lord personally, we must bless the Lord persistently, we must bless the Lord publicly, and we must bless the Lord pleasingly. Ang dami pa pong tumatakbo sa isip ko, mga kapatid, na po pwedeng ipuntos natin dito, katulad nung passionately, di ba? Ang dami pa po, ang dami pa, mga kapatid. Pero dito tayo, nagbigay pansin sa ating pong tinalakay ngayon. Kamusta ka sa individual at pribado mong buhay? Nabe-bless ba natin ang ating Panginoon? Kamusta po tayo sa panahon, sa usapin ng pagbe-bless sa ating Panginoon? Kailan? Kapag ka naisipan? Kailan po? Kapag ka maganda ang sitwasyon? Kailan? Kapag ka may malalaking pagpapala? Ang paalala po sa atin, at all times. Publicly, hindi mo ba siya ikinahihiya? Talaga bang gusto mong ipakita sa mga tao ang mensahe na dapat sinasamba ang Panginoon? Talagang handa ka bang umawit? Handa ka bang mag-alay? Handa ka bang magpatotoo sa kadakilaan ng Diyos? Mga kapatid, publicly. And then pleasingly. Ang pagsamba po ba natin sa Diyos ay ayon sa paraang nais niya, ayon sa kalooban niya, o sa sarili po nating convenience? Mga kapatid, kung ikaw ay magwo-worship, doon sa bahagi na talagang magaan sa iyo, sa paraan na madali para sa iyo, ikinalulungkot kong sabihin, hindi po yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Kung ikaw ay mag-offer ka ng ayon sa ikalulugod ng Diyos. Kung ikaw ay aawit, umawit ka doon sa ikalulugod ng Panginoon. Kung ikaw ay sasamba, sumamba ka sa paraan na ikalulugod ng Panginoon. Let us bless the Lord pleasingly. Make sure that your goal and your objective in blessing the Lord is really to please Him for His pleasure alone. Kaya mga Kristiyano, mga minamahal, nawa ang mensaheng ito ay nagsilbing paalalang muli sa marahil nakakalimutan natin or maaaring ginagawa po natin pero sa mababaw na paraan. Ang isang pagtalakay na tila simple para sa marami pero para sa akin po malalim ang magiging epekto kapag ka inunawang mabuti at sineryoso ang aplikasyon po dito. So kaya ngayon pong umaga, mga kapatid, let us bless the Lord. Amen?
Let us bless the Lord personally. Let us bless the Lord persistently. Let us bless the Lord publicly. And let us bless the Lord pleasingly. Amen? I hope and I pray na hindi lang tayo na-bless, kundi tayo po ay natauhan at nagising at naunawaan natin ang ating pagkukulang sa larangan ng lagit-lagi sinasabi natin, I will bless the Lord, I will praise the Lord, I will worship the Lord, I will thank the Lord. I hope na ngayong umaga, ang ating almusal ay muling nakabusog sa bawat isa sa atin. Kung ito po'y lunch sa ilan sa mga kapatid natin sa ibang bansa, kung ito po ay dinner at midnight snack, sapagkat sa Milan, Italy, malalim na po yata sa gabi ngayon. Kaya mga kapatid, salamat po. Salamat sa inyo pong realization na dapat talaga pinapahalagahan ang bagay ng Panginoon. Let us pray.